Okay, magandang araw po. Magandang araw at gabi. Kung saan man kayo naroon. Ka man naroroon sinta. Kung saan man kayo naroon panig ng mundo. Mga kapatid na minamahal ko sa ating nag-iisang Ama, si Amang Yeshua ang Nasri Vinile kayo din, si Amang Jesus of Nazareth, the King of the Jews, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Muli, natanong po ako si Armin Castro, si Ventilador, ang co-founder ng Patri Passionism Belief Church ni Jesus Christ o Yeshua. Patri, Father, Passia, Passion. God incarnate in Christ, He suffered. Ang nagpapapatay ng anak ay sa demonyo, sa awit 106, 37 to 38. Nagpapatay sila ng dugo ng anak nila na inihahain. Hindi yan pinagawa ng Diyos kay Abraham nang sabihin niyang ialay mo ang iyong bugtong na anak sa akin na si Isaac. Hindi itinatuloy ng Diyos na mamatay ang bugtong na anak na si Isaac. Tapos gagamitin niyo John 3:16 na gano'n na lang pag-ibig ng Diyos sa libutan at si nagpapatay ng bugtong niyang anak para sa inyo. Maling unawa yan dahil hindi nyo naman nakilala at sinundan ng hula kung sino yan dumating na yan na nasa Isaiah 9:6 na mighty God the everlasting Father, na si Emmanuel sa Isaiah 7:14, na nangyayari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ni Propeta Isaiah sa Matthew 1:22-23. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel, Aka. Sabihin to Hebrew words, Emmanuel, with us, L is equal to God. Kaya ang kanyang pangalang Jesus ay tatawaging Emmanuel. So parang alias yun. Kapag sinabi si Andres Bonifacio ay tatawaging Supremo. Ang kanyang pangalang Andres Bonifacio ay tatawaging Supremo. Ganun lang po yan. Ano? So, ngayon, marami ang nangangaral na puro may tatay. Tapos Diyos nila si Kristo. Tapos may Espiritu pa. May Espiritu yung Ama, may Espiritu si Kristo. May Holy Spirit pa. Hati-hatian na. Sinarni-karni na yung Diyos. No? Kaya hindi nyo na malaman kung ano yung ipupukul yung dasal nyo. Makasumablay. Pag hindi nyo nadasalan yung Ama nyo, hindi nyo nadasalan si Jesus, hindi nyo nadasalan yung Espiritu Santo. Eh, isa lang naman ang Diyos. So, sasabihin nyo, isa yung dinadasalan nyo. 3 person in 1 God. Walang tatlong Diyos sa pasimula, kaya nagpapapatay ng ibang Diyos sila Moises sa Deuteronomy 18:18-20. Ngayon, yung patri na yan ay 1 in 3 manifestation. Kaya kung papansin nyo sa Genesis 1:1, puro nang Diyos yan. Genesis 1:1, bago lang yung nang Diyos langit at lupa, at ang Espiritu ng Diyos sa Genesis 1:2. Ibig sabihin, Espiritu ni 1:1, kaya nga Espiritu ng Diyos. Sa 1:3, sinalita ng Diyos, let there be light. Magkakatawang tao ako, na nasa 2 Corinthians 4:6 yan.
Hmm. For God commanded the light to shine in darkness in the face of Jesus Christ. Nasa Revelation 19:16 na siya yung verbo, siya yung sinalita ng Diyos sa pasimula, at ang salita'y naging tao sa John 1:14. Nakasama ng Diyos sa Genesis 1:1 yung kanyang pangako at salita na yun, hindi yan dumadami. Isa'y nangako na yan. Meron akong topic dyan na One God sa vlog ko, puntahan ninyo. Arman de Castro, search nyo sa YouTube. Ngayon, habang tayo naghihintay ng ating mga taga-subaybay, kung meron man, purihin po ang Panginoong Jesus, aking amang Jesus. Huwag kayong tatabi ng ibang ama, sinabi na sa langit. At yun ay dito sa lupa, yung sinabi ko yung mga uupo sa luklukan trono ni Moises. Yung sabihin kayo mga nag-handle ng church, mga leader ng church, nagpapatag ng father, mga magulang sa lupa, pwede yan. Sa Matthew 23 yan, Marcos 2, at talakayin ko din yan sa inyo. Pero ngayon ang topic natin ito, meron ako ditong 23 challenges na gagawing topic. May pinagagawa ko sa inyong ama ni Jesus. Pag itong 23 na to hindi nyo nagawang tatay ni Jesus, wala siyang tatay, kundi siya mismo yung tatay. Jesus is the Father. You cannot make these 23 challenges as the Father of Jesus Christ, meaning Jesus do not have a father because He is the Father. Sinabi niya sa John 8:24, I said therefore unto you that you shall die in your sin. For if you believe not that I am He, ako siya, I am He who is He, you shall die in your sin. Mamamatay lang kayo sa inyong kasalanan pag di nyo nakilalang ako ay siya. In John 8:25, tinanong siya naman agad, at sa kanila sinabi, sino ka baga? Who are you? Sinabi sa kanila ni Jesus, siya rin. Na sinalita ko sa inyo mula pa nung una. Siya rin means He. He, the Father of the Old Testament. In John 8:56-58, nakita yan ni Abraham ang aking pagdating at siya'y nagalak. Nakam 50 years old, nakita mo si Abraham. Before Abraham, I am. Sabi na, hindi pa sinisilang si Abraham, ako'y Allah. Sorry po sa mga foreigner, mamaya may instruction. Buong prophecy ng OT si Jesus Christ na. Kahit basahin niyo yan sa Luke 24:44-45. And he said unto them, these are the words which I spake unto you while I was yet with you. Nung kasama ko pa kayo. Why he said while I was yet with you? He's talking still in all his apostles. Why he said like this? While I was yet with you. All the apostles is in front of him. He's talking with them. While I was yet with you, meaning when he is a man. He was resurrected in this verse. Sabi ng God, kasama ko pa yun. Kasama pa rin, kaukausap pa nga. Kaya engot naman. So, ngayon, that all things must be fulfilled. Lahat ay dapat matupad sa akin, which were written in the law of Moses. He's talking about the Torah.
in the book of prophets, the 12 authors, the prophets of OT, and in Psalm of David, Psalm of Solomon, concerning me. Me means ako, not concerning us. This Torah, book of prophets, and Psalm of David and Psalm of Solomon are considered as the Old Testament. That's why in Matthew 5:17, I came here not to destroy the law and the law of the prophets, but to fulfill. Parito ko hindi para sirain ang kasulatan, hindi para ganapin. O aklat ng propeta, wala akong sisirain. Then, open he their understanding, that may understand the scripture. So nakita nyo na, yan ay tinupad lang ng Diyos. Puro copy-paste yan. Meron akong topic doon, prophetic book, in my blog. You can watch the topic. Search Arman Ligaso in YouTube and you will see all my topics there. Okay, apologize to all foreigners listening to me and watching this video. Just go to patrifashionism.com and search 22 challenges. Now I added so it becomes 23 and copy paste to Google Translate what I'm trying to say here. Okay. You type patrifashionism.com, this will go to this site. Okay. So now, number 1 challenge. Nagpasulat ng buong aklat ng Revelation kay Juan sa iglesia, isulat sa isang aklat. Tatay niya o si Jesus? It is Jesus o his father? So, nagsasabi, ang iyong nakikita ay sulat mo sa isang aklat. So, nagpapasulat na pala ng buong Revelation ni Jesus, ang Panginoong Jesus. Okay? Padala raw sa 7 iglesia. So, number 1 challenge yan, ilabas nyo na nagpasulat nung Revelation tatay ni Jesus. No? Liwanag. Number 2, may-ari ng mga anghel. So, Revelation 1:1, okay, ang Apokalipsis ni Jesucristo binigay daw ng Diyos. Apokalipsis na nga ni Kristo na binigay ng Diyos. Okay, sakyan natin, ibinigay ng Diyos. Tutuloy ko sa Kanya, kay Kristo, upang ipahayag sa Kanyang mga alipin. Sino yung may alipin? Ito bang Diyos o si Kristo? Sagot. Si Kristo. Okay. Sa makatwid ay mga bagay na narapat mangyaring madali at kanyang pinadala at pinala sa pamagitan ng kanyang anghel sa kanyang alipin na si Juan. Alipin pala ni Kristo si Juan. Nakuha nyo na? Kaya itong Diyos nawala. Napunta lahat din kay Kristo. Hindi mo sinabi ipapahayag ng kanyang mga alipin. Ito sanang sa naging nang. Kung itong sa naging nang, panalo kayo. Kaso sa. So alipin ni Kristo si Juan at pinadala yung kanyang anghel. Sa 22:6, yung Diyos ng mga propeta nagsugo ng kanyang anghel upang pakita sa kanyang mga alipin mga bagay na kinakailangang mangyari. Ito yan pinadala sa pamagitan. So yung nagpadala ng kanyang anghel yung Diyos. Ito masakit. Plus 10 verses 22:16. Akong si Jesus ang nagsugo ng aking anghel upang sa inyo magpatotoo ng bagay na ito sa mga iglesia. Nakita nyo na, si Jesus yung Diyos na ito, nagsugo ng anghel. Siya rin yung nagdito na Diyos na nagsugo ng anghel. Kaya nga sa Matthew 4:11, nang tukso siya si Satanas, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran mga anghel.
Sa Diyos lang naglilingkod ang mga anghel. Okay? O, saan pinaglingkuran ng mga anghel yung tatay nyo dyan? At saan sinabi nagsugo ng aking anghel? Si Kristo lang lahat yan eh. Hindi na nga yung nagpapasulat eh. Sana kung yung tatay nyo nagpasulat dyan, panalo kayo eh. Kaso si Kristo na lahat at yung kanyang mga anghel nagsusulat dyan eh. Ano, sa aklat ng Revelation. So, nakanganga na kayo lahat na mga nagpapadami ng Diyos. Ano, kung sino-sino Diyos nyo. Okay, maliwanag. Hindi naman pala aman nyo nagpapasulat niyan. So, lahat na nagsasalita dyan, si Jesus. Tapos na sana eh. Number 3. Oh, hindi pa 3. Ito pa yung linaw eh. The Lord God, si Jesus, sent His angel to His servant to testify this thing when be shortly with us. To testify also unto you these things in the churches. The same chapter, only 10 verses difference. Hindi nagbabago ng topic yan. At si Jesus nga ang nagpapasulat ng Revelation. Number 3. Si Kristo din ang may-ari ng 7 Espiritu ng Diyos. Sa 1:4, nakita niya ni Juan mula sa Diyos doon sa kanya na ngayon nakaraan siyang darating sa 7 Espiritu nasa harapan ng kanyang trono. Doon sa Diyos na ngayon, today, yesterday, and which is to come. Ano? Hindi naman, darating ba yung tatay nyo? O tatay ni Jesus? O labas nyo, talata nyo. Sa nga yesterday, today, forever. Which is to come. Si Jesus yun eh. Diba? Panginoong Jesus yung sinasabi doon, the yesterday, Jesus is yesterday, today, and forever. Nakuha nyo na. Teka lang. Sandali lang ha. Okay, sorry. Thanks for waiting. Sandali lang ako. May ginawa ako. May kinuha lang ako. Hanapin natin yung sandali yung Hebrew 13:12 yata yun. Diyan, Hebrew 13:12. Hindi yun. Sinabi ni Jesus, Jesus is yesterday, today, and forever. Salya. (13:8), hindi 13:12. Okay. So sinabi yun ni Jesus sa Hebrew 13:8. Ito Yan. At sinabi ni Jesus, siyang nakaraan, ngayon, nakaraan at siyang darating. Hebrew 13:8, Jesus is yesterday, today, and forever, which is to come.
Hindi man darating tatay ni Jesus. So, may ari pitong espiritu, kita nyo na ha. Yung daw Diyos na yun na darating, may pitong espiritu sa harap ng trono. Sa Revelation 3:1, yung nagpasulat na si Jesus sa 1:11 sa Sardis na umiilaw yung mukha niya na parang araw sa 1:16. Isulat mo ang bagay na ito, sinasabi ng may pitong espiritu ng Diyos. Si Jesus din yun. Siya nga yung nagsasalita dyan sa pitong iglesia naman, ayan o. Diba, ayan o, 1:11 o. Sulat mo, pitong iglesia, no? So, ngayon sa 5:6, yung kordero na pinatay, may pitong sungay, pitong mata na siyang pitong espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. So, na kay Kristo dun sa kordero, yung pitong espiritu ng Diyos. So, mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat. Sabi noon sa 4:5. Ito yung sinasamba sa Revelation 4 nung 4 na nilang nabuhay. May pitong ilawang apoy naman nagliligis sa harapan ng luklukan na siyang pitong espiritu ng Diyos. Sa Karya 40 ng mga ito, yung mga mata ng Panginoon nagpapatot para sa lupa, yung pitong ito. So, yung pitong espiritu na yan, considered isang mata ng Diyos na nakikita ang buong mundo. Maaaring yung pitong espiritu ay pwede rin 7 continent of the world, ano. Ayan, hindi kitang-kita nyo naman, yung nagsalita sa Sardis na may pitong espiritu ng Diyos, si Kristo. Kasi siya yung Diyos na nagsugo ng kanyang anghel. Di ba? Ngayon, siya naman talaga yung Diyos nagsugo ng anghel, no? Jesus sent mine angel. Kaya nga, sabi rito, pitong espiritu na kay Kristo. Ngayon, kung yan ay pito-pito, meron kay Kristo na patunayan ko, meron din ba di dapat 14 na espiritu ng Diyos yan. Kita nyo ha, sinabi na Hebrew 13:8 dito, tandaan nyo ha, ngayon darating. So, dalangot may nagte-text eh. Okay, so, siyang pitong espiritu ng Diyos. Makikita nyo rito, darating. Dito pa lang tutukan nyo, darating kung darating yung tatay nyo. Darating Ama ni Kristo na nasa kanyang trono. Hindi naman darating. Sinabi ng yesterday, today, and forever, who will come is si Jesus. May pitong espiritu ng Diyos. Si Jesus nagpasulat sa Sardis. Ito naman yung pinatay na kordero na may pitong sungay na pitong mata na siyang pitong espiritu ng Diyos sinugo sa buong lupa. Na kay Kristo pala yung pitong espiritong sinugo sa lupa. Ayan o, yung korderong pinatay. Mula sa trono may lumalabas na kidlat. Yung sinasamba nila sa trono, yung 4 na lang na buhay, may pitong espiritu ng Diyos. Di si Kristo yun. Ayan naman, maliwanag. Ayan o. Bahala kayo ha. Tingnan nyo kung magagawa yung 14 yan. 7 sa Ama, 7 kay Jesus. 14 spirit, may sinabi ba sa Revelation? Number 4.
Pagdakay na pa sa espiritu, nakita ko ang isang trono na lalagay sa langit. Sa ibabaw ng trono may isang nakaupo. Walang sinabing yung trono ng Diyos dalawa. Diyos nga eh, Godhead yan eh. Sapagkat ang kordero nasa gitna ng trono ay siyang magiging pastor nila. Sila ay papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay. Papahiran ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Bukal ng tubig, si Jesus din yan. Magpapahid ng luha na kanilang mata, si Jesus din yan. Nakaprophecy na yan. At si Jesus din magpapahid yan. O, sige, labas nyo ngayon kung sino yung nakaupo talaga sa trono. Gitna gitna. At ilan yung trono ng Diyos. O, kita nyo na. 5. May-ari na aklat ng buhay. Tinalakay ko lang sa isa ko kaninang umaga na live. Will blot your name. Sinabi ng Panginoon kay Moses, magkasala laban sa akin siya kung aalis sa aking aklat. Ang magtatagumpay daramtan gayon ng maputing damit at hindi ko papawin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Hindi ko, si Kristo. At ipapagawin niyo ang pangalan sa harapan ng aking ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Aking ama, kanyang mga anghel, tinalakay ko na rin yan. Na si Kristo rin ang may mga anghel. At darating na may kasamang anghel at mga banal. Pinapakilala ng Panginoon dyan na siya yung inyong ama. Tinalakay ko na yan, pinatunayan ko yan doon sa isa kong topic, kung may ama ba si Kristo, no? At sino yung may mga anghel at banal na darating. Continuation of number 5, nakita ko mga patay maliit. Nakatayo sa harapan ng luklukan, nabuksan mga aklat, nabuksan iba pang aklat, sa aklat ng buhay. Sa mga patay na tulan sa bagay na sulat sa mga aklat, sa mga gawa, aklat ng buhay. At kung sino hindi masumpang nakasulat sa aklat ng buhay, binulid sa dagat-dagatang apoy. Itong 21:7, tutukan nyo. Hindi papasok doon sa anumang paraan ng bagay na karoon doon siyang gumagawa, nakasuklang-suklat kasi ng alingan, kundi lang ng mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Diyos, ng kordero. Kita nyo na. Si Jesus din, may-ari ng aklat ng buhay. Ayan, yung aklat ng buhay na yan. Aklat ng buhay na yan. Iba ba tong aklat ng buhay na to? Tapos sinabi ni Kristo, siya yung nagbubura. Sinabi ng Diyos ni Moses, siya yung magbubura. I will blot out and I will not blot. Sila may control, si Jesus. Siya nga nagsasalita dyan eh. Ilawan ng bagong Jerusalem, number 6. Hindi ako nakakita ng templo doon sapagkat ng Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat ng kordero, siyang templo doon. Yung temple doon si Kristo, bagong Jerusalem. Tambay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang liwanag sa kanya sapagkat naliliwanagan ng kalwalhatian ng Diyos. Ang ilaw doon ay ang kordero. So itong kalwalhatian ng Diyos nandun sa ilaw, yun ay kordero. So patayin nyo yung ilaw, may ningning ba yan? May kalwalhatian ba yan na magniningning? Wala. Meron kayong gasera, tanggalin nyo yung gasera, masisindihan nyo pa ba yun? Paano iilaw yun? Paano doon liliwanagan nun? Wala. Nakuha nyo na. Liliwanagan kayo ng kalwalhatian ng Diyos. Paano iilaw yung Diyos kung hindi siya ang ilaw? Si Kristo pala yung ilawan. Nakuha nyo na. So, magpapahid ng luha sa mata. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Isaiah 25:8, number 7. Sinakmal niya kamatan magpakailanman at papahiran pa ng Diyos mga luha sa lahat ng mga muka. Ang kakutsaan ng kanyang bahay maalis sa buong lupa sapagkat sinalitayan ng Panginoon. Sapagkat ng kordero nasa gitna ng luklukan, siya maging pastor nila at sila papatnugutan sa mga bukal ng tubig at papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. Si Jesus din ang magpapahid dahil nga siya nga rin magiging pastor. Nakuha nyo? Nasusulat.
Tubig na nagbibigay buhay. Number 8. Yung bang ama nyo o ama ni Jesus ang tubig na nagbibigay buhay? Basa. O Panginoon, na pag-asa ng Israel, lahat na nagpapabaya sa iyo ay mapapabaya sa iyo ay mapapaya. Silang nagsisiwalay sa akin ay masulat sa lupa. At kanilang pinabayang Panginoon na bukal ng buhay na tubig. Tubig ng buhay. Sinabi sa John 4:10, nang kausap ni Jesus yung babaeng Samaritana, sumagot si Jesus. Kanya sinabi, kung nagpakilala mo lang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa'yo nagsasabing painuin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at kay bibig niya ng tubig ng buhay. Sabi ni Jesus sa babaeng Samaritana, may nakikiinom siya. Sabi niya, kung alam mo lang kung sino ito humingi ng tubig sa'yo, baka ikaw pa humingi sa akin. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig at malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Ano sinabi ni Kristo? Ang sumampalataya sa akin, hindi sa amin. Gaya ng sinasabi ng kasulatan ay mula sa loob niya ay aagos sa mga ilog ng tubig na buhay. Sumampalataya kayo sa Panginoong Hesus at bubukal ng Espiritu Santo sa inyo. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila at sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Nakuha nyo na? Si Jesus yung tubig ng buhay at yung papahid ng Diyos sa bawat luha sa kanilang mga mata si Jesus din. Ayun sa 7. Tuloy natin yung 8. Tubig ng buhay Sinabi siya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at Omega, ang pasimula at wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuing walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Kasi Jesus nga nagsasalita dyan. Siya nga nagpapasulat dyan sa buong Revelation. At ipinakita niya sa akin na isang ilog ng tubig, sabi ni Juan, ng buhay, na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Luklukan ng Diyos at ng Kordero, upuan ng Diyos yun, nakaupo doon yung Kordero, si Kristo, hindi yan dalawa. Dahil ang Diyos dyan, nasa Revelation 1:1, na may alipin, si Kristo din. Alipin niya yung siwa na sinuguan niya ng kanyang anghel. Linaw naman, di ba? 22:17. At ang Espiritu kasintang babae sasabi, halika. Nakikinig mo sabi, halika. Ang nauway pumarito, ang may ibig kumawalang bayad ng tubig ng buhay. Si Jesus din ang nag-aanyaya sa inyo. Lahat ng tubig ng buhay na yan ay ang Panginoong Jesus. Kuha nyo na. Number 8 yan. Number 9. Si Kristo ang Alpha at Omega, simula at wakas at una at huli. Revelation 1:8, akong Alpha Omega, sabi ng Panginoon Diyos, ako nakaraan dating at makapangyarihan sa lahat. Darating, makapangyarihan sa lahat, Almighty God. Yung darating tatay ni Jesus, no? Nilabas niyo yung talata, ang darating. Ang tinutukoy nga doon sa 1:4 kanina, ang darating, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayan, 1:8. Sa 21:6, sinabi sa akin, naganap na akong Alpha Omega, simula at wakas na uwi, aking painuing walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. So, yung Alpha Omega na naman. Ako ang Alpha Omega, una tuloy, simula at wakas. Yung darating, sinabi ni Jesus. Sa Revelation 1:11, missing sa Tagalog yan. Missing sa ADB. Sa 1:11, si Jesus na to. Hanggang 18 yan, yung namatay. Ako'y namatay, sabi, at ako'y buhay. Sinabi ni Jesus yan, I'm the Alpha and the Omega, the first and the last. Inalis naman to doon sa Tagalog. Andyan naman yun sa English.
Nakasulat sa Sardis, si Alpha Omega, the first and the last. Ano na, the beginning and the end. Number 10, si Kristo may arang bagong Jerusalem. Tama, aking sariling bagong pangalan. Sinasabi niya dyan, aking Diyos, pangalan ba? Pangalan niya rin. Aking sariling bagong pangalan. Siya yan. Ang magtatagumpay gagawin kong haligi sa templo. Gagawin kong siya. Sa templo na aking Diyos. At hindi na siya lalabas pa doon. Susunod ko sa kanya pangalan, aking Diyos. At sa pangalan ba ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem. Bagong Jerusalem, tutukan nyo mananaog ng buhat sa langit mula sa aking Diyos at aking sariling bagong pangalan. Siya rin yung pangalan na yun. Susulat ko sa kanya yung pangalan at ang pangalan ng bayan. Susulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. Tapos sabi niya rito, mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Sumingit na naman siya dyan. Saka yung nasa 3 na yan, nagsasalita yan sa iglesia ng Sardis. Si Kristo rin. Nakuha nyo. Sa 3:14 sa Laodicea, si Amin din yun. Kaya, pag-aralan nyo mabuti, no? Huwag kayong pupulot-pulot lang din. Yung chapter 3 na yan, isulat din ni Kristo yan sa Sardis. 21:2, nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos, nakahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na gagaya talaga sa kanyang asawa. Kasi kasama ni Kristo ikakasal sa bagong Jerusalem, mga hinirang niya. Ala naman di tatay nyo, kasal ng kordero yan eh. Sulat mo, palad ang pinanya magkasakasalo ng kordero. Sinabi niya sa akin mga isang tunay ng mga salita ng Diyos. At nakita ko isang bagong langit, isang bagong lupa, sa unang langit, unang lupa ay nawala na, at dagat ay wala na. Nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos. Nakahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na gagayakan talaga sa kanyang asawa. Tingnan nyo. Ayan ang babae na hinirang ay nakasuot ng puting lino. So yung nakahanda na ang kasintahang babae, nabibihisan siya ng malinis at puting lino. Ang puting lino sagisag ng buting gawa ng hinirang ng Diyos. So ibig sabihin, kakasama ni Kristo yung mga hinirang niya. Dahil yung linis sagisag ng buting gawa ng hinirang ng Diyos, yung babae ay hinirang ni Kristo. Nandun yun sa bagong Jerusalem. Yun yung makakapiling niya. Kaya purihin ang Panginoon. Hindi naman sila purihin ang mga Panginoon sapagkat naghahari ang mga Panginoon nating Diyos. Hindi. Purihin lang ang Panginoon. Iisa lang yan. At ang Panginoong Jesucristo yan. Kaya sinabi nga ni Jesus, siya na magsasalita dyan, magtatagumpay magmamahal ng mga bagay na ito. Kayo ron. At ako'y magiging Diyos niya. O Diyos niyo daw siya. Siya magiging anak ko. O aman niyo raw siya. Diba? Simple. Magtatagumpay si Ben ay magmamana ng mga bagay na ito. At ako'y magiging Diyos ni Ben. At siya'y magiging anak ko. Ganun yan. Kayo rin yan. Diyos niyo at Ama. Si Kristo. 13. Si Kristo sinamba ng 4 na ng buhay na matanda. Lahat ng likha sa lalim ng lupa. Kasama 14 dyan. Tingnan nyo. Diyos lang ang sambahin mo. Sabi, kaya si Kristo lang sinasamba. Kulang ng T. Si Kristo lang sinasamba sa aklat ng Revelation. 22:8 na akong si Juan ako nakikinig nakakita ng bagong ito. Nung aking maring makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel. Nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. Sinabi sa akin, ingatan mo, huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin. Yung mga kapatid ng mga propeta, mga tupad ng utos. Nakalagay dun, naputol. Diyos ang sambahin mo. Sinabi dyan. Okay? So, Diyos lang pinasasamba. So, ngayon, sa 14, sabi sa 19:10, sinabi sa akin, sulat mo, palad ang mga inaan sa paghahapon ng kasalan ng kordero. At sinasabi sa akin, mga ito isang tunay mga salita ng Diyos. Ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya sambahin. Sasamba na naman sa anghel si Juan. Sinabi sa akin, ingatan mo, huwag gawin niya. Ako'y kapwa mo alipin. At ang iyong mga kapatid na mayroong patutuo ni Jesus.
sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patutuo ni Jesus ay isang espiritu ng hula. So Diyos lang ang sambahin mo, sabing gano'n. O ngayon, bakit sa Revelation 5, ang apat nilang nabuhay nagsabi sa nawa, si Amen, at ang matatanda ay nagpatirapat na nagsisamba. Na nagsisamba rito sa kordero. Sa kanya nakaupo sa luklukan, si Kristo yan. Sa kordero, upuan niya ngayon ay pagpapala at kapuray kalwate pagkari magpakailanman. At ang apat nilang buhay nagsabi sa nawa, at matatanda nagpatirapat na nagsisamba. So sabihin natin dalawa yan. May luklukan, nandun yung Diyos sa kay kordero, nagsisamba. Kaya sabi rito naman sa mga anghel, Diyos lang ang sambahin mo. Ba't sinamba nila si Kristo dito sa Revelation 5:14? Kasama si John, ayan. Bumalimbing lahat yan. Kasi si Kristo rin yan, symbol kasi ang tupa na yan ng dugot laman nung nakaupo sa trono. Sinalakay. Kaya tatalakayin ko rin sa inyo yan kung bakit umiiyak pa si Juan at hindi mabuksan yung aklat. Parang walang lakas yung Diyos dun, kaya niya naman buksan yun. So nagsasabi ng malakas ni karapat dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakas, kapurihan, kalwalhatian. Nasusulat sa Isaiah 44:8 ba yun? Basta meron nakasulat doon, hindi ko ibibigay kanino man ang aking kalwalhatian. Ang aking kaningningan, ang aking karangalan, hindi ko ibibigay sa iba. Ba't binigay dyan kay Kristo, Panginoong Jesus, no? Saka tingnan ninyo, bakit sinamba? Handun yung kordero. Binabawal dito yan ng mga anghel na sambahin sila. Diyos lang ang sambahin mo. Sinabi rito yan, naputol dito, ano? 22:8-9 yung basahin nyo. May naputol dito. Diyos lang ang sambahin mo. Sinabi dyan. Okay. So, sa 15, challenge number 15, si Kristo nakaalam na kanyang bagong pangalan. Kita nyo, hindi alam ng tatay nyo. At ang kanyang mga mata ningas ng apoy at sa kanyang uli maraming diadema. At siya may isang pangalang nakasulat na sino man ay di nakakalang kundi siya rin. At sinarantang damit mo siyang dugot ang kanyang pangalan tinatawag ng berbo ng Diyos. Ayan, yung berbo. Meron akong topic dyan sa vlog ko. Manoorin nyo yung berbo na yun. 2 Corinthians 4:6, John 1:14, Revelation 1:3. Walang sino man nakakaalam. Si Kristo lang din. May topic pa ako dyan, yung napako sa krus, yung Diyos ng dalawang saksi. Aralan nyo rin yun. 16, Kristo mismo ang darating, maghuhukom. Sa 7 iglesia biyahan suminyo na sa kapayapaan mula doon sa Diyos na ngayon, sa Kanya na ngayon, nakaraan siyang darating mula sa 7 espiritu sa harapan ng kanyang luklukan. Darating. Darating. Sinabi ni Jesus, narito ako'y madaling pumaparito, dumarating at aking gantimpala ay nasa akin. Isaiah 40:10 yan, may gantimpala ang Diyos. Akong Alpha Omega, una tuloy, simula at wakas. Last 2 verses ng Biblia. Sumasaksi mga Panginoon, sabi, oo, kung madaling pumaparito, siya na pumarito ka, Panginoong Jesus. Biyahan Panginoong Jesus, mapa sa mga banal, siya nawa. Pumarito, darating, ini-expect ng lahat ng tao, itong Diyos na to, darating. 1:4. Ngayon, nakaraan, darating, sabi. Sige, labas nyo sa darating tatay ni Jesus na inintay ng lahat. Dinasira yung Matthew 24:36 nyo na ang ama lang nakakalang pagdating, hindi alam na anak. Kasi di nyo tinuloy sa 37 yun. Na pagdating ng anak ng tao, pagdating ni Jesus, parang bahan ni Noah. Sunog na kayo, di na apoy. Tuloy nyo hanggang 44 yun. Ibig sabihin kasi yung anak, hanggang 2 pa lang yan. Naging anak lang si Jesus, nag-anyong tupa. Pero nabuhay na mag-uli siya, hindi na siya tupa. Yan na yung Diyos, Ama, ngayon sa langit. Si Pablo nga, siya lang tumawag Ano ba yung tumawag kay Pablo? Kaya nandiyan 14 books ni Pablo sa Biblia. Dahil yan ay aklat ng Diyos. 17. Si Kristo ang King of Kings and the Lord of Lords. Kasi tatay niya. Labas nyo nga. Meron bang King of Kings, Lord of Lords tatay niyo sa 17? Sa New Testament. Sa 10:17, yung God.
Pagdating sa NT, yung Lord of Lord, Panginoon ng Panginoon, wala na, nakay Kristo na lahat, 1916. Meron siyang pangalan nakasulat sa kanyang damit, kanyang hita, Hari Mahari Panginoon ng mga Panginoon. Hari Mahari Panginoon ng mga Panginoon. Kristo rin niya. Siya lamang walang kamatayan. Correct, walang kamatayan. Ibig sabihin, kahit patay niya yan, bubuhay niya yung sarili niya. Wala nga siyang kamatayan eh. John 2:19 to 22 yun, binuhay niya yung sarili niya. Iba yung templong to, tatay ko siya 3 araw. Tinutukoy niya yung kanyang katawan. Naalala ng mga alagad. Kanyang sinabi sa 22, yung binuhay niya yung sarili niya. May topic ako niyan sa YouTube. Nananana sa liwanag, hindi malapitan, nananana sa liwanag. Yun yung mukhang itinago niya kay Moses, tinago kay Isaiah, tinago kay Juan na nagtatransfiguration. Hindi rin pinakita kay Juan ng Pedro sa Matthew 17, 1-3. Ang mukha ni Jesus na nananana sa liwanag ang hindi pinakita sa tao, pero siya yung tao. Nakita nga ni Moses yung sa Exodus 34 na may bato doon, makita mo likod ko, sa aking kamay, tatakpan ko to. Duman yung kanyang kaningingan. Sumakan niya nawa ang kapurihan, paghaharing walang hanggan siya nawa. Kaya nga ito, sumakan niya eh. Hindi naman sinabi sumakan nila. Na di nakita ng sinumang tao. Correct, hindi niya naman nakita yung mukha ng Diyos eh. Nananana sa liwanag. Mamamatay, patay na kayo, di nyo lang makikita yan, patay na tayo. Si Jesus nagsabi, ang nakaluklok sa trono, Alpha Omega, mismo nang tatagumpay kung magiging ako. Ayan na yun, sinabi ko sa inyo kanina. At yaong nakaupo sa trono, ayan na, sanabi, nagsabi, narito, ginagawa kong bagong lahat ng bagay. Yung nakaupo na sa trono nagsasalita, at sinabi niya, isulat mo. Sabi niya kay Juan ulit, sapagkat masalita ito tapat at tunay. Sinabi niya sa akin, nagawa na, naganap na. Ako, ang Alpha at Omega, pasimula't wakas. Ang nauuhay, aking painumin mo lang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Magtatagumpay, magmamahal ng bagay na ito. Ako'y magiging Diyos niya at siya magiging anak. Nagsalita na yung nasa luklukan ng trono, nasa gitna ng trono, si Kristo. Revelation 17:7. Sa gitna ng trono, sa Revelation 4:2, yung isa nakaupo. Maliwanag naman. Na pinakikilala ng Panginoon Jesus na siya yung dumating na kordero at siya rin yung nakaupo. At yung korderong pinatay ay siya rin. Sumisimbol yun dun sa ginanap nung nakaupo sa trono. Ang kanyang laman at dugong itinigi sa inyo. Si Jesus ang di matitigan sa Revelation 1:12 na namatay at nabuhay sa Revelation 1:18. At ako'y lumingon pumakit ang tingin sasalita sa akin. Ako'y lumingon nakita kong 7 kandelerong ginto. Sa gitna ng kandelero may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit na hanggang sa paa at may gigis na dibdib sa pamigis na ginto. Sa kanyang ulot, kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng niebe, at ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy. Sa 16 nga niya nagniningning yung mukha niya. Sa 1:18, ang nabubuhay at ako'y namatay. Ibig sabihin, napatay. Nag-passion kayo. Passion of Christ nga yun. Napatay yung kordero. At muli siyang nabuhay at nato kayo nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan ng Hades. Ito yan yung susi binigay kay Pedro. At sa anghel na iglesia meron sulat mo ang magbagay nito sinabi na ulat huli ng namatay at muling nabuhay. Namatay. Si unat huli. Na nagpasulat ng buong Revelation. Kaya Smyrna. Liwanag na maliwanag. Ang Panginoong Hesus nagpapakilalang siya yung Ama, siya yung naging tupa, at siya Espiritu Santo ngayon na pinadadala niya sa inyo. 19:20. Si Jesus ang darating sa pagkukong kasama lahat ng banal, may apoy, mga anghel, gantimpala. Sige, asi tatay nyo, darating ba tatay nyo may apoy, may banal, may anghel, may gantimpala? Sinabi na kay ni Enoch, hinulaan ni Enoch yan, narito dumating ang Panginoon kasama ang kanyang laksalaksang banal. Sa Thessalonica, sinabi ni Pablo, sa ating Diyos at Amang si Jesus. Ganun yan eh. Sa pagparito ng ating Panginoong Jesus, yun nga eh, nakasama kanyang lahat ng mga banal.
So, darating yung Diyos, sinabi ni Enoch, na may laksa-laksang banal. O, sino may kasama ang darating na pagparito, pagdating ng ating Panginoon Jesus, nakasama kanyang lahat ng mga banal. O, di si Kristo rin may kasama mga banal. O, sino may kasama ang anghel at apoy. O, at yung mga pinaghatibig niya kasama namin sa kapanghingahan, sa pagpapahayag ng Panginoong Jesus. Mula sa langit, nakasama ng mga anghel, ng kanyang kapangyarihan, nasa nagniningas na apoy. Hebrew 12:20, sapagkat ang Diyos natin, isang apoy na namumugnaw. Di si Kristo. Tunaw kayo talaga. Nasa Matthew 27 yan. Matthew 23, Matthew 26, 37, sinabi niya umalang darating Matthew 24:36, nasa 37 yan to 44. Okay? Si Kristo yung magpapadala rin ng apoy niya, napupugnaw sa inyong lahat. Kaya sinabi sa Isaiah 6:15, natin ng pagdating na may apoy. At ang kanyang mga kaano maging parang ipupong ng kanyang galit na may kapusukan sa kanyang saway na may nigas ng apoy. Kaya darating pala dito sa OT may apoy. Saan darating sa NT? Wala. Nga. Oh. Sige, patatingin ng darating yung Tatay ni Jesus na may apoy. May kasama ang anghel at banal. Hala. Oh. Talata, ilabas. Oh, Revelation 3:14, si Jesus si Amen. Oh, sinasabi ni Amen sa Laodicea, yung 7 iglesia, sinasabi ni Amen. Oh, saan pa nakasulat ng Tatay ni Jesus si Amen? 22, may apostol ba ang Ama ni Jesus naging author ng New Testament? Bigyan niyo yung pangalan. Kung may nakiki-extra, may sumasabay sa akin, no? Oh, may apostol ba ang Ama ni Jesus naging author ng New Testament? Pakibigyan niyo yung pangalan. Matthew, Mark, Luke, and John, Paul, Santiago, Pedro, Judas. Oh. 23, bumanggit ng pangalang Allah, Yahweh, Jehovah, si Jesus sa New Testament. Hala, ano? So, Alpha, Omega, the beginning and the end, the first and the last. Jesus said in his 7 churches. Ayan na, sinasabi sa inyo, I'm the Alpha and the Omega, the first and the last. Na nawala doon sa Tagalog. Yung nagsasalita sa 1:11, nagpapasulat sa iglesia, sinabi niya na siya si Alpha, Omega, the first and the last. Tinanggal yan sa Tagalog. Ngayon, yung the first and the last na yan, napatay. Ito yan, first and the last sa Smyrna sa 1:18. At yung Revelation 1:7, I'm the Alpha and Omega, the beginning and the end. Said the Lord, which is and which is to come, the Almighty, to come, darating. Sana darating yung Tatay ni Jesus, yun dapat yan. Kaso hindi. Si Jesus yung darating. Pinaghalo-halo nga na Jesus yan. Tingnan nyo, akong Alpha Omega, ang una't huli, pasimula at wakas. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. The first and the last dito, napatay. Tingnan nyo ha, sa 2:8. Sinabi niya, I'm the Alpha and Omega, the first and the last. The beginning and the end. Sa Revelation 1:7, I'm the Alpha and Omega, the beginning and the ending. So, kinan niya lahat ni Jesus yan dito. Ayan o, I'm the Alpha Omega, the beginning, the end, and the first and the last. Kaya nga last verses niya ng Revelation, si Jesus lang ang darating. Diba? So, purihin po ang Panginoong Jesus. Inuulit ko, if you shall ask anything in my name, not to our name, we will do it. No, I will do it. Kaya nga marami sa inyo nililindol dyan, minabagyo, hindi naman kayo nakapagdadasal kay Jesus. Doon sa tatay niya kayo ng tatay. Hindi nyo kasi kilala nga na siya yung ama. Kaya tingnan niyo yung profile picture ko. Prophetic book ang Biblia. Ginanap lang yan ng iisang Diyos. Visit patripassionism.com o armandicasworkers.com. So, i-post nyo lang ito, ano. So, tina-challenge ko lahat kayo. Na yung 23 na ito, tapatan ninyo ng Tatay ni Jesus. Kontrahin nyo to. So, i-post nyo lang. Purihin po ang Panginoong Jesucristo. Purihin ang pangalan ng ating iisang Diyos.
ng isang Diyos na buhay, ang ating Panginoong Jesucristo. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, pakikinig. Pagpalain po kayo at ingatan ng ating Panginoong Yesus. Manyo ang ganyang pagpapala, pag-iingat. I'm out. 3, 2, 1, 0.